Bago naging ganito yung setup ko, ang dami din naman akong pinagdaanan. Like, walang internet, pumapalya yung sensor, yung ilaw ayaw bumukas. Ngayon, kwento ko po sa inyo, paano ako napunta yung decision ko dun sa home assistant para maging utak ng smart home ko. Nagsimula ako ng home automation ko sa banyo. Nung una kasi, pagka nag-CR, medyo nagmamadali, nakakalimutan laging patayin yung ilaw. So, ang tinanong ko sa sarili ko, tinanong ko ngayon yung sarili ko, paano ko ba to mapapatay ng automatic na hindi na ako kailangan? Naghanap ako ngayon sa online app kung saan ako pwedeng bumili nito. Doon ko nalaman, may nakita akong isang specific na tindahan na ang benta is ito nga mga smart home. So doon ko nalaman, kailangan mo ng motion sensor, kailangan mo ng smart switch. Tapos, para mapag-usap mo silang dalawa, kailangan mo ng smart hub. Doon ko rin nalaman na may hindi lang pala wifi lahat to. Meron din Zigbee, Z-Wave, yung panahong yon. Nakakadalawang isip din kasi medyo mahal eh. Kaso nga lang talagang curious ako, tapos mahilig ako sa tech. So, trinay ko siya. Bumili ako ng motion sensor, bumili ako ng isang switch, tapos bumili rin ako ng hub. Ayun, sinet up ko. Napagana ko, natuwa ko, akala ko tapos na. Hindi pa pala. Ayun, natuwa naman ako. Paisip ako, sabi ko, ano pa ba ang pwede kong ayusin dito sa kwarto para maging smart. Naisip ko yung ilaw din dito sa loob ng kwarto. Pagpasok mo ng kwarto, bukas na yung ilaw. Paglabas mo ng kwarto, mamatay na yung ilaw. Ayun, message ako dun sa seller. Tinuruan naman niya ako, nagawa ko rin. So, dun nagsimula lahat. No? Pero, yun nga, may nakita rin akong problema. So, yung problema naman is, pag walang internet, wala na rin lahat ng automation ko. So, wala na lahat. So, pagbukas mo, manual uli, ganyan-ganyan. Ayun, nung nalaman ko yung problema, tanong naman tayo doon sa seller, no? Kasi doon tayo bumili. So, sila naman mismo, honestly, sinabi naman nila sa amin na, hindi sir, kailangan nyo po talaga ng internet para mapagana yan. Siyempre, nung una, sige, okay lang. Kaso nga lang, alam niyo naman dito sa probinsya, laging minsan, madalas, nawawala yung internet, brown out, yung mga ganyan. Siyempre, pag nasasanay ka na ngayon dun sa automation, nagtataka ka pagka hindi gumagana. Parang nakaka-frustrate. Ngayon, napaisip ngayon ako, so paano ko ngayon susolusyonan itong bagong problema? Doon ko naman nakita sa YouTube. YouTube naman ako. So, doon ko nakita na Amazon Echo. Ano pala yan? May Zigbee rin yan. Ang mali ko is, nag-assume ako na yung Zigbee, basta sinabing Zigbee at Zigbee rin yung isang bagay, okay na. Mag-uusap na yan, mapapagana mo na yan, maging compatible na sila. Yun yung akala ko. Na-excite ako. More than ako na isa. Ang hindi ko alam, pagdating, excited ako, binuksan ko, tinesting ko. Pagka-test ko, hindi ko na mapagana. Hindi pala compatible yung nabili kong mga Zigbee devices sa kanya. So, nagpe-pair, pero wala yung function, minsan, ganyan. Tapos, na-realize ko, pag wala ring internet, hindi na rin siya gagana. E di, yun nga, back to square one tayo. Nanood uli ako sa YouTube. Nung back to square one na, doon ko nakilala si SmartThings. Ang problema ko naman kay SmartThings is, naghanap ako online. Walang mabilhan. So, balik na naman tayo kay YouTube. Hanap uli ako. Pagka nanonood ako, lagi nilang binabanggit si Home Assistant. Ang problema kay Home Assistant, napaka-complicated i-set up. Yung unang setup niya, napaka-complicated nung una. Parang may mga codes kang gagawin, ganyan. So,
ayoko talagang ayoko talaga si Home Assistant nung una. Ayoko subukan. Kaso nga lang, kaka-research, kakatingin, halos lahat ng tao sabi nila na si Home Assistant ang pinakamagandang smart hub na kaya mong pagsama-samahin lahat. Ay, ano pang gagawin natin, 'di ba? So, sinubukan ko na. So, ayun, sinubukan ko. Ang hirap talaga, lalo na nung pagka-setup mo, kailangan marunong ka pa nung coding language. May tinatawag sila yung YAML file, YAML na file na parang coding siya eh. Pero hindi naman siya din coding talaga. Yun yung pinakamahirap. Pero nung na-setup ko na, yun yung pinakamahirap. Dami kong pinanood na videos. Napuyat ako. Kaka-set up. Ayun, puyat. Tapos nakaka-frustrate. Ah, Tapos isip ka, paano mo ayusin to? Paano mo gagawin doon? Pero nung na-set up ko na lahat, maganda talaga siya. Nakakatuwa siya. Ito na, yung pinaka huling test na kailangan natin. So yung problemang inaayos natin is pagka walang internet, gagana pa rin siya, ganyan. Dumating na yung time na nawalan din uli kami ng internet. So nung nawalan ng internet, chinek ko siya. Pasok naman ako sa CR. Pagbukas ko, bumukas uli yung ilaw. Kahit walang internet, bumukas, gumana yung automations, gumana yung pagiging automatic niya. So, sobrang nakakatawa. Pag nakikita ko yung mga automations ko, gumagana dun sa design ko, sobrang nakakatuwa. Nakakatuwa talaga siya. Si Alexa na nga lang, kahit kailangan talaga niya ng internet. So, kahit pag nawalan yung internet namin, so, yung Amazon Echo ko, hindi na siya gumagana. Minsan, nag-a-announce kasi si Home Assistant, ganyan. Hindi gumagana dahil kailangan nga ng internet kay Alexa. So, ayun. Hindi nakita ko na yung solution ko. Pwede na lang kay Alexa. So, napaka-satisfying naman pag nagawa mo na siya. Ito yung kwento namin dito sa Home Assistant. Kung minsan nakakatuwa, minsan nakaka-frustrate. Pero ito yung nakita kong solusyon para magkaroon ng smart home dito sa probinsya. Sa susunod na video, pakikita ko naman sa inyo kung paano ko in-automate yung side ng tindahan. Kung may tanong kayo, comment down below po kayo. Gusto ko rin mapainggan yung mga kwento ninyo. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Ako si Daryl and this is Automated Pinas.